Again, this is the day that the Lord has made, and we should rejoice and are glad in it. Kahit na po maulan, masarap ang tulog dahil napakalamig. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng electric fan. Napakasarap. Ito po lahat ay biyaya sa atin ng Panginoon at dapat nating ipagpasalamat. Meron pong kwento ng dalawang magkapatid na sila ay nag-trick or treat sa pagdating ng ang dalawang ito ay umikot sa kanilang mga kapitbahay at karamihan ng kanilang natanggap sa kanilang trick or treat ay mga itlog, nilagang itlog, no? Iba-ibang kulay, mayroong design. So habang naglalakad sila, sabi ng kuya, sabi niya, gusto mo ba ng 50 pesos? Sabi niya sa kanyang bunso, sa kanyang kapatid. Sabi naman, oo naman, syempre. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang 50 pesos, pero babasagin ko yung 3 itlog sa ulo mo. Medyo matigas-tigas. At hindi lang babasagin, kailangan mabiyak siya. Siyempre, yung nilagang itlog ay matigas. So inisip-isip ng bunso, matigas yun, masakit yun. Pero dahil gusto niya, makatanggap ng 50 pesos, pumayag siya. So unang hampas ng itlog, biyak! Aw! Sumigay yung bunso. Ang sakit. Pero sabi niya, sige, titiisin ko to dahil gusto ko yung 50 pesos. Pangalawa, ito na naman, hinampas na naman siya. Aw! Sumigaw na siya. Talagang sa sobrang sakit, dahil nga nilaga hindi naman to yung fresh na egg Talagang napaiyak siya, tulo ang kanyang luha. Subalit, napakasakit. Masakit kasi napaluha na siya. So, ba't iniisip niya, gusto ko Gusto ko, di bali na masakit, di bali nang tiisin ko to, isa na lang naman So, sabi niya, sige, ihampas mo na yung pangatlong itlog, napapikit siya. Walang nangyari. Pagmulat niya, tumakbo na pala yung kuya niya. Sabi niya, teka, sana yung pangatlong itlog? Sabi niya, hindi, ayoko ibigay sa iyo 50 pesos, It's a prank. Sabi niya, siguro ngayon marami tayong nakikita ngayon, lalo na sa social media, yung tinatawag nilang prank, no? Marami. Uso ngayon yung prank. Pero mayroong po mas malalim na nangyari doon. Kung titingnan natin, ito ay tinatawag na breach of contract. Di ba? Then nag-usap sila, nag-agree sila, di ba? Pag nabasag ko yung 3 itlog sa ulo mo, bibigyan kita 50 pesos. At sila ay nagkasundo. Subalit ang nangyari, tinakbuhan siya ng kuya niya. So mayroong breach of contract, no? Nakikita natin dapat sa mga ganito is dapat meron tayong sense of responsibility. Na bawat privilege, meron niyang kaakibat. Okay? Kaakibat palagi na responsibility. Sabi nga sa Spider-Man, no? With great power comes great responsibility. Okay? Kagaya ng sa ating kwento, no? Yung kuya, he takes advantage ng kanyang kapatid, no? Ganun din tayo karamihan sa atin. Parang we take advantage hindi lamang sa ating kapwa, kundi maging sa ating society, okay? Sa ating gobyerno, at maging sa ating Panginoon. Ito po ang nakita natin sa ating ebanghelyo, kung saan yung mga nagrenta, pinagkatiwala sa kanila, at na-enjoy nila yung privilege ng pagiging renter nila, ng pagiging vineyard manager nila. Subalit, ang nakakalungkot ay winidhold nila, hindi nila binigay ang dapat sa may-ari. Kaya nga, pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo, our responsibility and our accountability sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nila, kung meron kang left, meron kang right. Kung meron kang privilege, meron kang responsibility. Okay? Pinapakita rin dito kung our responsibility and our accountability to God. And likewise to other people, sa ating kapwa-tao.
And also pinapakita rin dito sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo about stewardship. Okay? Sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pwede itong makita natin ang responsibility and, or the stewardship sa ating mga namumuno sa simbahan, kagaya natin mga clergy. Subalit hindi lamang ito, kundi ito ay para rin sa lahat. Ibig sabihin, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, okay, pangalagaan natin. Kasi ine-expect niya na ito ay mamunga, kagaya ng buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Anytime, pwede itong mawala sa atin. Ang tanong ngayon, sa buhay na ito, ano ang ginawa natin? Okay? Ito ay pinagkatiwala na sa atin, at ine-expect niya na ito ay magbunga ng mabuting gawa. Okay? So it's up to us. At isa rin sa makikita natin siguro sa ating Ebanghelyo at sa talinghaga, kung ano ang Diyos at paano siya nakikitungo sa atin. Unang-una makikita natin na ang Diyos natin is a God of providence. Makikita natin ito sa talinghaga, sinasabi doon siya ay nagtanim ng mga punong ng ubas. Sa ibang version, sa version ni Mark at ni Matthew, sinabi doon nagtayo pa siya ng bakuran, nagtayo pa siya ng pisaan ng ubas, at nagtayo pa siya ng tower. Kumbaga, andun na lahat. Wala nang kahirap-hirap ang magrenta. It was well provided. So, ganun din ang ating Panginoon. Pag binigyan niya tayo ng responsibilidad, He already prepared a provision for us. Okay? All we have to do is to use it properly. At makikita rin natin kung paano nakikitungo sa atin ang Diyos by sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa atin. God's trust in us. Diba? Nung kanyang pinarentahan ng kanyang vineyard, hindi siya doon nakatutok. Diba? Sinabi doon, nagbakasyon siya sa malayo na matagal. So ganun din, with the provision na binigay sa atin, hindi naman tayo kumbaga nandun ang Lord sa likod natin, hindi, ganyan gawin, hindi tama. Hindi, binibigyan niya tayo ng kalayan kasi nagtitiwala siya sa atin. He trusts us so much with the things na ipinagkatiwala niya sa atin. At syempre makikita rin natin God's patience towards us. Paulit-ulit nung sinasabi sa ating talinghaga, sa ating Ebanghelyo, paulit-ulit niyang pinadala yung kanyang mga alipin upang dapat ay tanggapin ang para sa kanya. Subalit paulit-ulit ding tinanggihan, sinaktan, pinatay, at maging yung kaisa-isa niyang anak. Ganon din ang nangyari, no? Pinatay din. So makita natin God's patience in us. Okay? Sabi nga niya, di ba, I think kay Peter, sinabi niya pa, ilang beses mo bang patawarin ang taong nagkasala sa iyo? 7 beses ba? Ano sabi niya? A day, 7 times 7. I think, tama yan na, 7 times 7. A day. Di 49 na beses nagkamali ang tao sa iyo. 49 na beses mo yun, sa isang araw patawarin. So, ibig sabihin, ganun kahaba ang pasensya ng Diyos sa atin. And, of course, makikita din natin sa bandang huli is God's judgment. Paghuhusga ng Panginoon. Paano na ba tayo hinuhusgahan? Isa sa talinghaga din binigay niya sa end of time, kung paano niya husgahan ang tao. Sinasabi doon na inipon niya ang mga tao. Hiniwalay niya. Dito kayo sa kaliwa, dito kayo sa kanan. At nandito sa kanan ay pinapasok niya. Bakit? Paano niya hinusgahan ang tao? Marami nag-iisip, hindi, husgahan tayo ng tao dahil sa ating mga kasalanan. Kung gaano tayo kasama nung nandito tayo sa mundo. Hindi, pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga ito rin yung anticipation natin sa pagdating ng Advent. We have 4 weeks to prepare as we anticipate yung nangyari ng 2,000 years ago, yung pagdating ng Diyos na naging tao at nanahan sa atin. At namatay para sa atin.
So ano ang pinakita ng Panginoon? Paano niya husgahan ang mga tao? Sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Sabi ko nga kanina, the life that He gave to us, that He entrusted to us, He expects good works, good fruits. Kaya sabi ng mga tao, Lord, bakit mo kami pinapasok? Kasi sabi niya, nung ako ay nagugutom, ako ay inyong pinakain. Nung ako ay nagkasakit, ako ay inyong binisita. Okay? Nung ako ay nangangailangan, walang damit, ako ay inyong binigay. So, sabi ng mga tao, paano ka naman namin nakita na nagugutom, Lord? O kaya walang pagkain, o kaya walang damit, o kaya nagkasakit. Sabi niya, kung ano man ang ginawa nyo sa kapwa nyo, yun ay ginawa nyo sa akin. That's how He will judge us. Okay? Kung paano natin, how we take care the things that He has given us. Sa Kanya naman to galing lahat eh. Everything that we have right now comes from Him. And He just expects us to bear good fruits. Okay? But kadalasan, marami po sa atin, we only enjoy the benefits. But we forsake the good things na para rin sa ibang tao. Okay? So, ganun ang nakikita natin. And of course, makikita din natin muli yung responsibility natin. The privilege that we have with the Lord. Lahat ng mga privilege, at sabi ko nga, with privilege always comes responsibility. And He also gave us the freedom. Hindi niya tayo dinidiktahan. Yan isa sa pinakamagandang ibinigay niya sa atin, the gift. The gift of choice. We have the freedom to do good or to do not good. But again, alalahanin natin lahat ng mga bagay na ito ay galing sa Kanya. Everything that we have right now comes from Him. And He only expects us to bear good fruits, to do good to others. Okay, not just for ourselves, but for others. Kasi the blessings and benefits is para sa ating pangangailangan, and of course, palagi may excess yan. Okay? It's also for others. So, ang parable, nakikita natin, the parable, pwede natin pangalan, the parable of the misuse of human freedom. Inabuso yung mga bagay na ipinagkatiwala natin na kung saan na hindi naman sa atin ito. So, let us be reminded as we prepare for this 4 weeks of Advent. It is a preparation, it is the anticipation of the coming as we remember and we celebrate the coming of our Lord Jesus Christ 2 years ago and looking forward for His coming again to judge both the living and the dead. Amen. Please stand.